So our lesson is about linear geometric object commands. So today we're going to make geometrical shapes using different kind of linear commands. No. So dito papakita ko sa inyo paano mag-construct ng mga geometrical shapes using different style of linear command. No? Paut ulit ako. No? Enumerate the commands for linear geometric objects. Create figure using linear geometric commands. Value the importance of linear geometric commands in AutoCAD drafting. So let's begin. So our learning content is about command for linear geometric objects. What is this? Anong meron dito sa topic na to, no? Drafting functional floor plan or generating realistic three-dimensional objects always starts from a simple line geometry. So it means every kind of design or every asset that we are making, it always starts with the geometrical shapes. So here are some of the most common linear geometric tools, commands in creating linear geometry. The first one, yung malimit kong dine-demonstrate sa inyo, yung tinatawag na line command. So the line, with line, you can create series of continuous line segment. Each segment is a line object that can be edited separately. So ibig sabihin, katulad nito, yung line from that starting point, yung x na yun, yung 1 to 2, tapos yung 2 to 3. So, meron tayong dalawang line, no? So, ibig sabihin, individual yan, magkahiwalay yan. Pero magkadikit sila, continuously. Pero pwede mo silang burahin individually. Or so, nabubura sila magkahiwalay. Anong ibig sabihin, no? Pagdating sa CAD kasi, no? So, how to open line command. So, the line command, just type in L. Then, enter. Or just type in enter or spacebar. You can use enter or spacebar. Tapos hihingi yan ng specific point. Kung gusto niyo na nasa center yung ating nasa gitna ng x and y yung ating line, ang ilalagay niyo sa specific point niyo is 0, 0. So it means 0 x and 0 y. So nasa gitna siya. So 0x tapos comma para lumipat siya doon sa kabila, no? Then 0 ulit. So mangyari niyan, pupunta yung aking starting point doon sa gitna ng x and y. Napansin niyo, no? Na doon siya sa gitna ng x and y. Yan. So ibig sabihin nasa 0, 0 ako. Ngayon, freely na makikita niyo na naka-connect na yung first line ko doon sa center ng x and y, no? Ngayon, ang makikita nyo dito doon sa dynamic input ng aking line command ay merong tinatawag na dimension and angle. So yung dimension, yun yung unang makikita nyo na naka-highlight na blue. So ibig sabihin, yan yung haba niya. So pwede tayong magbigay ng specific dimension at pwede rin tayo magbigay ng specific angle. For example, no, pwede tayong magbigay ng specific line. For example, 10. Tapos, press niyo yung tab. Pag press niyo ng tab, lilipat yun doon sa angle naman. So, ibig sabihin, nakafix na siya sa 10. Yan. Kaya, no, hindi na siya pwedeng humaba kasi nakalock na siya sa 10. Then, ilalock naman natin siya sa what given angle. For example, 30. Pag type niyo na 30, maglalak na yan sa 30. So, ibig sabihin, nakagawa na tayo ng line na under 30 degrees with a measure of 10 cm. So, ganun lang kabilis yan, yung paggamit ng line. Okay, katulad ng sinabi ko, pag gumawa kayo ng mga line, yan, may kanya-kanya yan. Okay, so enter ko lang. So para mag-stop na yung command ng line. Kasi hanggang di nyo siya in-enter or pinapress yung spacebar, magko-connect pa rin siya doon sa line. So paano sinasabing meron silang individual pag yan. Pag ginrab ko lahat yung line, makikita nyo may kanya-kanyang segment. Ibig sabihin, mayroon yung kanya-kanyang line na magkakadikit nga lang. Pero hiwa-hiwalay yan. Okay, so pag minove ko yan, type M, enter.
kunin ko to, yan. So magagrab ko lahat kasi naka-highlight lahat. Pero kung isa lang ang kukunin ko, i-highlight ko, tapos i-move ko siya, magagalaw ko siya ng hindi iwalay. So mahihiwalay ko siya doon sa ano. So ibig sabihin, pag binura ko to, mabubura, siya lang ang mabubura. So yan po yung pinagkaiba na, yan po yung tinatawag na line command. Okay? So, yun lang. Next na tayo. For our next one is, ayan, katulad kanina, ito yan. So, ang properties natin, 20 units. Okay. So, simply type in L command, space bar or enter, then give a specific point. For a specific point naman, nasa inyo naman yun kung gusto nyo talaga sa center. Kasi, usually, ang mga draftsman, they always start at the center. Para pag ano, tag dito, para ma-balance yung ano from left to right, no. Kaya ginalagay nila sa center ng x and y. Tapos nagko-coordinate sila. Some draftsman, they use the yung site plan. Alam niyo ba yung site plan, yung lupa, yung sukat ng lupa. So doon sila sa center ng site plan nag-i-start. So nilalagay nila yung x doon sa center ng site plan. Tapos doon sila nagko-construct ng bahay para sure nila yung bahay na tinayo nila ay nasa center ng lupa. So, ganun lang yan. Okay. So, spacebar. You can use ortho to create a straight line, a straight horizontal and vertical line. Okay. You can type in distance. You can also give it specific angle. So, that is 9. So, simply type L, give a specific point, then, that's it. Tapos na. That is how line works. Now let's go to the xline command. What is xline command? Xline command creates a construction line infinite length. Xline are useful for creating construction and reference line and trimming boundaries. For here, makikita nyo yung example dito. Ito yung mga walls ng isang floor plan, no? Mapapansin nyo, may mga lampas na linya. Some architects, gustong-gusto nila to yung naka-extended yung mga line nila. So, para makikita niya yung halimbawa, kung nakapantay ba yung other wall doon sa ibang wall. So, parang meron siyang imaginary line na naka-extend. No? So, paano siya pagdating sa AutoCAD? Ano itsura niya? No? So, X-line. So, just simply XL. Type in XL. Yan. Tapos lalabas yung drop down niya is X-line. So, you just simply type in XL or type in the whole word X-line. Ayun lang. Then, magbibigay uli yan ng specific point, no? You can give a specific point na anywhere from the from the interface. Pwede kayong maglagay diyan or magbigay kayo ng specific point. Katulad kanina, naglagay ako ng 0, pupunta siya sa gitna. For this time, subukan natin, on ko lang yung ortho. Pag nag-on kayo ng ortho, just type in F8 para mag-on yung ortho. Para alam natin na sa gitna tayo. Okay. Yan. Then, F8. Yan. So, makikita nyo, yung kulay dilaw na linya, na segmented line, yun yung distance ng line. Yun yung distance line ng ginagawa natin. Pero yung nakikita nyo puti, na hangganan, no, walang katapusan na yan. Yan yung tinatawag na X-line. Yan yung extended line. Okay. Halimbawa, gawa tayo ng ayan, triangle. Ayan. Ayan. Tapos, punta ako sa kabila. X-line ulit ako. XL. Tapos, doon ako sa kabilang dulo. Ortho. Ay, hindi na. Ay, sorry. Yan. So, mga kapansin nyo, no, pwede natin siyang gamitin as a one-point perspective guide. I don't know if ma'am already taught you about one-point perspective, no. Ito yung paggagawa ng one-point perspective. Okay. Okay, mag-sample ako sa inyo ng one-point perspective. Gagawa ko ng ng interior design ng bahay, no. For example, living room, no. Okay, so gagawa ako ng guide, Excel. Tapos mag-specific point ako center. So yan yung magiging center line natin. So 0, 0, then enter.
So, doon na siya sa gitna, no? So, ito yung magiging height ng wall ko. Height ng wall. Then, tama, ito, height ng wall ko. Then, ito yung aking magiging horizon. Ayan. So, siya na yung magiging guide ko pag gagawa na ako ng bahay. So, pag nag-type akong L, ayan. So, meron na akong guide dito. Specific line na naman ako. Okay. Line. Ayan. Nakalock ako sa 0. Anyway. Ayan. So, ortho. F8. Ayan. So, yan yung magiging guide natin. Ayan. Para mas mabilis. Mapapansin nyo, no, magkakaroon yan ng doon sa intersection. Ayan, yung section na yan. Tapos, lampas nyo lang na ilampas, no, para makita natin, so, hindi pantay itong nasa kabila. Okay, anyway. So, ganyan yung paggawa ng one-point perspective. No? Kunyari, gawa tayong bintana dito, no? XL ulit tayo. XL. Ayan, pupunta tayo sa gitna. Pacific line ako. Mali. Okay, anyway. So, punta tayo doon. Naka-ortho naman ako. Tanggalin natin ortho. F8. Yan. So, yan na magiging guide natin. So, gagawa tayong window. Mabilis lang. Enter. Line. Yan. So, ganun. Tapos, gawa tayong line dito. Ortho tayo. F8. Yan. Yan. Okay. Pag ganyan, no, nalilito siya. Ibig sabihin yan, ang daming naka-on na specific na command doon sa inyong katulad dito, yan. So magbabawas lang tayo. Dito nyo siya titingnan sa dulo. Yan, polar snap, dynamic snap. Tatanggalin nyo lang yan para makuha nyo kung ano yung line ng ang gusto nyo, no. So kuha ako ng line ulit. Yan. Yan. So, meron na akong window dito. So, anong gagawin ko na? Magti-trim na lang ako. Puputulin ko na lang siya. Trim is TR. Yan. Tapos, enter. Yan. Trim ulit. Specific. Then, enter ulit. Yan. TR. May isang topic ako about trim eh. So, hindi ko po siya ituturo ng madiinan. Okay. Bibigyan nyo muna ako ng Yan. So, yun. Ito na yung wall. Bibigyan ko lang ng TR. So, mapapansin nyo, no? Nakakat ko lang siya ng tama. TR. Okay. Yan. Tapos, TR tayo dito. Yan. Trim. TR, enter. Yan. So, may window na ako. Naputol ko pala yung nasa ilalim. So, that's how the use of tinatawag na X-line or yung extended line. Okay, next tayo. Marami pa tayong gagawin. Try muna natin lahat yan. Okay. Next tayo, letter C. So, hindi, X-line pa rin yan. Okay, so, dito tayo, ray. For this, ito yung icon niya for ray. Napapansin niyo may arrow siya, tapos meron siyang center point dito sa gitna. So, it creates line object that starts on a point that contains infinity. That ray that extended to the edge of the display direction defined by starting a point through a point. So, a prompt through point display so you can create multiple rays and express enter to the enter command. So, dito sa ray, pwede kayo mag-give ng multiple ray or hindi katulad ng extended, no, bibigyan niya kayo ng isang straight line. Ang bibigyan niyo lang kay kay extended is tawag dito, angle.
Kay ray naman, pwede kayo magkaroon ng multiple or maraming ray, no? Katulad siya, as you can see here, an example dito yung sa hagdanan, yung steps ng hagdanan. Naglagay siya ng ray doon sa ibaba para makita niya or maging guide niya para mag-line ng mga steps ng hagdanan doon, paakyat, no? So that is the use of ray. Okay. So in AutoCAD, so paano siya? So just simply type in ray. Ray, is either do sa type command or dito sa interface lang. So nandiyan na yan, naka-specific point yan. So pwede naman kayo di mag-specify do sa center, na pwede naman tayo dito lang. Okay, naka-ortho ko, no? Pag ortho, ganyan na itsura niyan. Katulad rin yan extended. Kasi hindi katulad ng extended, no? From north to south ang kanyang extension. Ito nasa gitna lang. So pag tinanggal kayo ortho niyan, F8, yan makikita nyo, nandiyan lang siya. So you can type in many rays as you want, or just give a specific number of rays. It's up to you, no? So kung makikita nyo sa dialog box niya, meron siyang tinatawag na dimension, specific dimension, and a specific angle. So you can give it specific angle and dimension by using ray command. So ganyan lang po yung ng ray command. So you can use also in 1-point perspective, or you can use this also in 2-point perspective. Okay. Kasi pag extended ang ginamit niya sa 2-point perspective, nakakalito 'yan. Kasi dalawang X na madaming linya, no? Hindi katulad ng ray. Ito yung point of evasion niya. Punta ka doon sa kabila, doon yung next point of evasion mo. 'Di ba? Gawa ka ng ray uli. Ray. Gawa ka ng specific point. Ito na yung next point of evasion mo. Pantay mo lang doon. Yun na yung horizon mo. Yan. Ito na yung I don't know if you are familiar with 2-point perspective, no? Maganda kasi ang 2-point perspective pag mga mall na yung gagawin niyo ng ng perspective, no? Mga mall, bahay, yan. Yung exterior ng bahay, no? Yung labas ng bahay, no? Or yan, city. Diba, may kayo gumawa ng comics, no? Magandang gamitin ng 2-point perspective pag gumagawa ng mga background. Okay, so that is the 2-point perspective using the ray command. Next, we have also that's the use of ray command. Okay, balikan lang natin. So type in ray, spacebar, enter to give its command. That is command yes, no? It's up to you if you are going to be in the center of the X and Y. Dito sa pag sa pag ang gamit nyo is AutoCAD 2014, ang difference niya between shifting to dimension to angle, hold shift ang ginagawa doon. Pero dito sa 2019, around 2016 pala yun, no? 2016 pataas na model ng AutoCAD, tab na ginagamit, tab, para mag-shift siya doon sa some dimension to angle. So pinapress lang namin yung tab para mag-shift. Pero sa 2014, hold shift ang ginagawa para mag-shift siya sa angle and sa dimension. So ganun ang shifting pagdating sa 2014. Kasi may activity kay mamaya, 2014 to. So yun lang. Okay. So this is the M-line command, tinatawag ng multiple parallel line. Madali kung kayo ay nagmamadali gumawa ng ng walls ng inyong floor plan, napakagandang gamitin itong multiple line or tinatawag na M-line. So paano siya gamitin? So parang line lang rin, line command, pero ang pinakaiba nito, pag nakita nyo, no, pakita ko itong command ito. So dito, pag type nyo ng LM command, pwede kayo magbigay ng justification. Ano yung justification? Ibibigay mo ng spaces, no? Pag type mo ng J, justification o top 0 button. So bibigyan nyo ng 0. Okay. Justification point 5 pala to, no? And then M-line scale,
Yun yung spasyo, yung in between ng ng parallel, yung nasa gitna, yung measurement ng nasa gitna. So 2 ang nilagay niya dito, and then specify point. Okay. So gawin natin siya dito. Okay. So gawin natin sa AutoCAD. So dito, so let's type in ano ba? M-line. ML. Oh, yan. Iba yung ML baka iba yung iniisip niya. Okay, so LM, makikita nyo dito sa type in command, meron tayo na justification and scale. Sa justification, sa choices mo, 0. Sa scale, naka 1 dito. Okay, pwede na yung 1. Or gusto nyo gawin 2, pwede na rin yan. O, sige, gawin natin 1 pa rin. Ayan, so okay na yan. Yung style naman, di naman masyado ginagalaw yan. Okay. So, let's specific point. Pwede kayong mag 0, 0 para doon sa gitna ng Y, pero for this time, dito muna ako sa X and Y axis. Okay, so dito tayo. Pag nilapit nyo yan, kasi naka 1 lang tayo, doon yung makikita na 2 parallel line pala siya. Kasi malayo yung ano ko, zoom ko. Teka lang. Zoom. Malayo na pala yung ginawa. Ayun. Ayan. Okay. Lapit tayo ng konti para makita nyo. Ayan. Okay. So, kunyari, no, nagmamadali tayong gumawa ng walls, no. At tapos ang gagawin natin bahay, isang studio type lang, no. Studio type around 100 meter to 100 meter, no. So let's give him a 100 meter measurement. 100, specify 100, enter. Ay, ang laki pala. Okay. So mga alam ko na. Okay, so 1. Yan. Ay, masyadong maliit naman. Okay, gawin natin 10. 10. Ayan. Ay, masyadong maliit pa rin. 50. Okay. Wala. Ay, mali type ko. Sorry. Mali type ko. Ulit. Ulitin natin. Ulit. Ano nga ba to? M-line. ML. Enter. Specify na. Okay. Zoom natin para makita. Yan. May tadong. Sino yan? Okay. Yan. So, gawin natin itong ang hirap mag-zoom in. Hindi ko makita yung dulo. Ayun. Okay. So, gawin natin 50. Specify natin 50. Then, enter. Another 50. Box lang. 50. Then, enter. Then 50 ulit. Enter. Then another 50. So maglalak na yan dito. Escape. Ayan. So yan na. Nagkaroon na tayo ng walls. Ganun kabilis. Yan. So ganun lang po kabilis gumawa ng wall gamit ang ML. So mapansin nyo nung ginamit nating spaces is 1. Just ang scale natin is 1. So ibig sabihin pagitan niyan is 1. Okay. So ganun lang, ganun kabilis. Tingnan natin sa malapitan, no, baka hindi niyo napapansin paano siya sa malapitan. Okay. So sa ML, pag pinansin niya sa malapitan, no, ganyan siya. Pero pag niliko ko 'yan, ay, sorry. Ortho, tanggalin ko yung ortho, F8, yan. So, pag click ko yan dito, mapapansin nyo, no? Pag niliko ko yan, kusa siyang nag-a-adjust yung line doon sa loob, no? Nag-move siya, no? Yan. Tapos, baba mo siya. Yan. So, ganun siya kadaling gamitin, no? Paggawa ng floor plan. Yan. Halimbawa, gusto nyo na naka-standard measurement kayo sa wall, yun lang ng justification saka scale lang niya kung anong scale ang wall niya. So ganun lang. Okay, next. Nasaan na ba tayo? May nalampasan ba ako?
Tama. Okay, next na tayo, letter E. P-line or tinatawag na polyline. Ito may pinagkaiba talaga ang polyline sa line. Okay, makikita natin yung pinagkaiba nila, no? Papakita ko sa inyo. So, ang polyline, parang katulad din siya ng line, pero ang pinagkaiba nila ay hindi katulad ng line, may individual parts ang bawat line. Etong polyline, iisa lang siya. Iisa lang, connected siya sa sa lahat. Okay. Mas madali kang i-explain pag pinakita ko sa inyo. Okay. Ang una ko pakikita sa inyo, syempre yung line muna. On ko lang i-ortho. Line muna ako, line. Ito ang line pag gumawa ako ng box. Yan. Tapos, ito naman ang P-line. So, paano gawa ng P-line? Just P-L. Then, get yung P-line. Tapos, kuha tayo. Kasi inyo, no, inilalapit ko doon sa corner para makuha ko yung pantay sila. Technique lang yan. Okay. Tapos, lapit nyo na doon. Yan. Para magpantay. Then, close natin. Okay. So, pansinin nyo pag ginrab ko yung dalawa, ito yung sa line, pag ginrab ko to, ito nyo, individual sila, kakahiwalay. Yan. Yan. So, ganun po ang line. Samantala, ang P-line or polyline, pag ginrab mo yan, iisa lang siya. Hindi sila pwedeng maghiwalay-hilay. Okay. Ay. Hindi ko kinlose. Okay. Ayan. Kung mapapasin nyo, pag nag-grab ako ng isa, yun lang, mag-highlight lang yung side na to. Pero pag ang polyline, pag nag-grab ka ng isa, na-highlight lahat. Kasi iisa lang siya. Iisa lang sila. Okay, naiintindihan nyo ako pag isabi kong iisa. Okay. So, pag nilagay ko yan sa ay, hindi. Dito pala. Yan. So, mapapansin nyo, no, parang parehas lang sila. Pero dahil ang line, hiwa-hiwalay sila, hindi siya as a solid object. Hindi siya solid object. So, ibig sabihin, hindi ko siya pwedeng gawing, tawag dito, solid, line, no? Yan. Tapos, ito, extrude ko rin siya. Yan. Yan. So, tingnan natin pag ginawa ko siyang 3D. Realistic natin. So, mapapansin nyo, yung line, ang na-extrude lang sa kanya, o ang nahatak ko lang sa kanya, yung sides lang niya. Hindi katulad ng polyline, pag hinatak mo siya, solid siya. Okay? So, yun. Ganyan po itsura, no? Ikot lang natin para makita niyo yung itsura niya. Yan. So, sa line, talaga yung individually, no? Yung kanyang hiwa-hiwalay na parte lang siya. Hindi katulad ng polyline dahil solid form siya. Naging solid siya nung ginawa ko siyang solid form. Yan. So that is line and polyline. Balik tayo sa top. Okay, urayin na natin siya. So yun po yung pinakaiba ng polyline. O tayo nyo, may natira pa yan pag hindi nag-grab. So that is line. No? Okay. Punta naman tayo sa next one. Sensya na, no? Binamadali ko kasi ang dami nito eh. Okay. Ito, nung paggawa ng arrow. So, ganun lang, no? Parang parehas lang ng paggawa ng line. Kaso nga lang, yun nga yung pinagkaiba nila, no? Nagkakaroon siya ng, tawag dito. Hindi siya, as in, one lang siya, no? Isang solid line siya. Even lumiko-liko na siya, nagkaroon siya ng ibang kanto, no? Hindi katulad ng line, no? Kahit pag niliko-liko mo siya or ginawa mo siyang square, individual pa rin yung sides niya. Hindi katulad ng polyline na iisa lang siya. Okay, rectangle command. Ito, madali lang to, no? Meron lang tong 2-point tag dito. 2-point construction, no? Parang dito sa icon niya, no? Meron ditong point 1 and point 2. So, ibig sabihin, pag gumawa ka tayo ng rectangle, it will construct the lower left and the upper right. Teka lang, katabi ko kasi yung panganay ko eh. Sagit lang, ha. Yeah. Okay. So,
rectangle tayo, rectangle. So, paano maglabas ng rectangle? Just simply type in rec, R-A-C. Okay. Diba? R-A-C. R-E-A-C pala, sorry. Rec nga pala, rec. Okay. Rock nang nasa isip ko. Okay. So, rectangle. So, ito yung lower. Type in natin. Tapos, angat natin. Yan na. Nagkaroon na tayo ng rectangle. Under siya ng polyline. So, pag kinala natin, yan, polyline siya. Okay. So, ganun rin yan. Pag gagawin natin solid, magagawa natin siyang solid kasi under polyline siya. Okay. So, pwede natin gawin siyang solid. Yan. Solid form siya. Yan. Hindi katulad ng line. Pag ginawa mong rectangle yon, sides lang, yung line lang ang mag-extrude. Yung line lang yung mabubuo. Hindi katulad nito, naka-polyline siya. Okay. So, yun lang. Okay. That's how rectangle is. Ang rectangle, pwede nyo kayo magbigay ng specific height and width niya, no? So, for example, rec ulit tayo. Rec. Then, enter. So, yun, makikita nyo, meron tayong height and width, no? So, bigyan natin ng height siya na 50. Then, tab nyo lang, tapos 50 ulit. You can use comma if you want to. Yan. So, yan. May specific point na siya. Yan. So, nabibigyan natin siya ng tamang sukat. Ay, sumobra ako. Yan. So, ganun lang po ang rectangle, no? Pwede, ang rectangle kasama rin siya sa square, no? Basta bigyan nyo lang ng equal sa, equal height and, width, no? So, magiging, na siya, square. Common kasi yung rectangle, no? Yan. So, create, rectangular polyline, creates rectangular polyline from specific rectangle parameters. You give its length, width, and rotation. A type of corners, fillet, chamfer, and square. Okay. Pag-aaralan natin yung fillet, chamfer, and square sa mga susunod na lesson. Sa Friday, next lesson. That is about chamfer and fillet. Tuturuan ko kayo dyan. Saka trimming. Tuturuan ko kayo paano mag-trim. Yung ginawa ko kanina yung pagputol. Okay. Anyway. So, ang paggamit rectangle, just simply type in rec. Then, spacebar for enter. Give a specific point, 0, 0. And you can give also the height and width, no? By simply type in at 40, then, comma, 20. So, ganun. Bibigyan siya ng height and width. Or, pag ginawa nyo at 20, 20, yan, katulad nito, no? Specific corner point at 40, 20. So, ibig sabihin, yun yung magiging height niya. So, 40 and length, tapos 20 ang height. So, ganun po yun. Syempre, pag square, 20, 20. No? So, if for equals. No? Yan, the polygon command. Yung polygon command naman, it creates equal close polyline. It can specify the different parameters of polygon, including numbers and sides. So, the difference between the inscribe and circumscribe option shows. Yung inscribe, ibig sabihin nasa loob yung object sa circle. At yung circumscribe, ibig sabihin nasa labas naman yung geometrical shape ng bilog. So, yun yung inscribe and circumscribe option. Okay. Okay, so AutoCAD ulit tayo. Okay. So polyline 'yan. So ang polyline na dito lang. Lahat ng mga symbol na dito lang 'yan sa may draw. Yan. Yan, na dito yung iba ang other options. May mga drop down 'yan, katulad ng circle, may drop down pa 'yan. Yan. Arc and ellipse. Pero dito tayo ngayon kay polygon. Okay. So, simply, you can click the icon here or just type in P-O-L, polygon. And then, ayan, enter side. So, lalabas doon sa dialog box nyo yung enter the number of sides. So, dito nakalagay 4. So,
For this example, let's make it a pentagon. So 5 sides. Then enter. Then it will specify center of the polygon. So yung gitna raw. Okay. So may choices tayo, is inscribe or circumscribe. Okay. So for this one, choose natin ang insubscribe. Okay. So ibig sabihin, ang bilog row natin ay nasa loob. Yan. So ganun lang po yan. Yan. Naka-ortho ko kaya perfectly straight yung ating polygon. Yan. So you can give also. So if you want to repeat the command, just simply type in enter or space bar. It is applicable for all commands, no? Pag uulitin mo yung command, just type in space bar. Okay, for example, let's make it 6 sides, no? Ay, hindi. Gawin natin nona. 9 sides. Then enter. Then specific polygon. Then insubscribe naman tayo. So dito, nasa labas naman tayo ng circle. So ganun po yan. Yan. So ganun lang po gumawa ng mga polygons. You can move it by in the center or by its sides, no? Ganun lang po yan. Okay, next. So paano siya? Type in pol, then spacebar, give a specific sides, katong ginawa ko, yung 5 sides, no? That's a pentagon. Then spacebar. Then specific first point, you can type into the center of the x and y, or just give it a specific point from positive y and positive x. Enter the option, and then however the crosshair upwards. Okay, the input. So you're going to give the radius. So that's why it's meron tayong tinatawag na insubscribe and okay, circumscribe. Okay. Then when you input 10, so lalagay siya sa loob ng isang circle with a radius of 10 centimeter. So ganun lang po siya. Then spacebar for end the command. So ganun lang. Next tayo, circle command. Ayan, madali lang to. Ang circle command, same as yung paparehas lang nito, itong polygon command, pero ang pinakaiba lang nun, wala siyang specific na sides, kasi wala namang sides ng circle. So ang mangyari lang dito, magbibigay ka lang ng ng radius or dimension. Mamimili ka is either radius or dimension. So saan makikita yon? So when you open your AutoCAD, na dito lang siya, dito sa draw command. Ayan. Tapos when you drop down that, so it will give you a center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tangent, and tan. Okay. Ang ibig sabihin ng tan, is when there are 3 tangent line. For example, yan, ito yung pag ganun yung situation, no? Kaya lumalabas yung tan. Okay, for this time, gawin natin yung center radius. For center radius, yan. So ang basihan natin ng measurement ng circle ay yung kanyang center papunta doon sa outer ring niya. So that is radius. For example, if we give it a 700, no? 700. So yan, bibigyan ka ng 700 cm niyan. Okay. Pag ginamit naman natin ang diameter, pag tinype in natin yung 700, tingnan natin mangyayari, no? 700 pa rin. So makikita nyo, yun yung layo ng from the outer outer circumference from the upper part to the lower part. So ibig sabihin, yun yung lawak niya. Hindi tayo bumasi doon sa gitna, not like this one. Bumasi tayo from the center to the outer ring. Ito naman, bumasi tayo from the upper to lower diameter. So ang tawag doon, diameter. Dito, radius. Okay, so be particular pag nagkaroon na kayo ng project. Pag kung ano yung nakalagay sa project nyo, kung radius ang hinihingi or diameter. So para tumama kayo. No. Okay.
So, how to create a circle? Just simply type in C. Type in C lang. C lang yung tatype nyo. Then, enter. You give your specific point. Or if you want to be a center of the X and Y, just type in 0, 0. And move over the crosshair upwards or left side or right side. It's up to you. Or just give a specific measurement. For example, 5. That is for radius. Or you can choose it by diameter. So just simply type in the enter or space to end the command. So that is send circle. Okay, arc command. The arc command is, for example, yung inyong dulo ng ballpen, no? Yung mga dulo ng ballpen natin, hindi siya actually tapyas siya, no? Straight, no? Some of them are circular yung dulo, no? So, paano natin gagawin siya? Sige, gawa tayong example. AutoCAD tayo. For example, meron akong rectangle dito. Yan. Tapos meron siyang arc dito, no? Gagawa tayo ng arc. So gagamit tayo ng arc. You can type in ARC for arc, or you just type in the yung icon arc dito. So dito meron tayong 3 point. Pag sinabing 3 point, you will start at the first, then yung gitna ng arc, that's 2, then the end point yung 3. So arc 3 point tayo. Mag-start tayo dito. Tapos kukunin natin, ay sorry, naka-ortho pala ako, no? Off ko yung ortho. Then you get the center and you get the end point. Yan. So you can adjust it. Yan. Pwede niyo siyang i-adjust. Yan. Or just like a circle, you can give us a specific angle for radius pala. You can give a specific radius or diameter for your arc, no? So ulit natin. Just type in arc, then enter, then choose the first point, the second point, and the third point. So that is how to use the arc. Yan, ano ba? Maglagay tayo ng arc dito. Okay, to repeat the command, just simply type in space, then get the first point, then the second point, then the third point. Enter to finish the command, or to end the command pala, sorry. Yan. So that's how we use arc. Okay. Next. Ano na lang, parang last na yata ata. So ganun nga. Okay, you can simply type arc or type just simply A lang, no? A lang ita-type nyo, pwede nyo nang mag-open na siya ng arc. So you can give a specific point or 0, 0 by the center. Move over the crosshair upward, downwards. You can input the distance also, or the distance is based on how the length of the center to the end point. Yan. Tapos move over the right forward, then yun lang. And input the 5 distance. So ganun lang. Ito, spline command. Halimbawa, meron kayong irregular line doon sa inyong drawing. Halimbawa, gagawa kayo ng swimming pool pero irregular shape siya. So you can use the spline command to make this project. Okay. Go back to AutoCAD. Let's make a spline. Sabi dito sa ating presentation, if you want to have a spline, you should just simply type in SPL. So type natin SPL sa AutoCAD. SPL. Then spline, then enter. Okay, so parang 2 point parang yung yung circle with 2 point 3 point circle, no? Ito naman sa spline, pwede ka rin gumamit ng 3 point dito, or multiple one, no? Or ito yung starting point natin, then dito magliliko yan. Yan. Yan, diba? Gusto nyo gumawa ng katawan ng gitara, your own design. Yan, it's up to you. O yan, yung aking swimming pool. O, kunyari, ganyan. Okay? Pag nag-endpoint ka na, just simply type enter or spacebar. Yan. So, nag-endpoint ka na.
Ngayon, parang hindi mo na gusto yung itsura, gusto mong baguhin yung nababago pa yan. Kunin nyo lang yung mga pivot niya, i-move nyo lang siya, i-drag nyo lang siya. Just click, then drag. Ayan. So, ma-adjust nyo pa yan doon sa inyong gustong sukat, no? Diba, gusto nyo kagawin yung Stratocaster na gitara yung swimming pool nyo. Ayan, nasa inyo yan. Stratocaster tayo. Ayan. Ayan. So, that is what we call spline. Okay. So, ginagamit rin sometimes spline sa site development plan. So, gagawa kayo ng lupa. Yung pinaka-form ng lupa. Kasi, yung bawat spline, yun yung, tag dito? Ano ba yung term na yun? Yung inclination ng lupa. Ibig sabihin, from the, tag dito? From water level or the land level papunta doon sa taas, no? May inclination yun. Yan. Okay, purahin lang natin to. Okay, parang huli na yata to. Tama ba ako? Huli na. Ay hindi, last na. Okay, last one, ellipse. So the last one is ellipse. So this is the icon for ellipse. And ellipse is like circle also. Pero meron siyang specific pwede tayong magbigay ng specific point sa kanya. Katulad ng ng square, ng rectangle. Kaya pwede tayong magbigay ng height and width niya. Sa ellipse, pwede tayong magbigay ng 2 different radius sa kanya. So radius kasi circle ang pinag-uusapan natin. Okay, so ellipse tayo. Dito yung symbol ng ellipse. Or pwedeng just type in. Ang symbol sa ellipse ay EL. Type EL. EL. Then enter. Yan. So, specific points. Dito na lang tayo. Yan. Tapos, bibigay tayo ng first point. Napansin nyo, no? Ulitin ko. EL. So, pag dito tayo sa gitna. Yan. Papasin nyo, no? Meron tayong height, no? Na binibigay ko yung radius ng kanyang width, yung kapal niya, from center to outer. Yan. So, yan yung center from outer. Then, bibigyan natin siya ng length from the center to the, from the side. So, yan yung ellipse natin. So, you can give an specific measurement by just simply type in EL, enter. Tapos yan, hihingan kanya ng measurement. Sabihin natin, zoom lang natin. Okay, masyadong malaki yung kinain kong space. Yan, so 500, kunyari 500 pataas. Ay, nakatabingi. Okay, bakit siya nakatabingi? Kasi nakatabingi yung ginawa ko sa kanya, no? Okay, para maging diretso tayo, mag-ortho tayo. F8, ortho, type in F8. Then ano nga uli yun? EL, ellipse. Then, specific point. Yan. So, gawa tayo 500. Ang height niya. Tapos, for the side naman, let's give around 600. 600. Yan, enter. Yan. So, meron tayong ellipse na may specific measurement. So, ganun lang kabilis gumawa ng ellipse. Okay, so that's all, no? Lahat, yun na po yung tinatawag natin ng mga line command. Okay, meron ba tayong kailangan balikan? May tanong kayo? Hello guys, meron ba akong kailangan balikan? Walang tanong. Siguro, Sir, yung mga different commands po, paulit po nung mga, yung intro lang po. Yung kunyari po, line command ko, ano po yung ginagawa niya, ganun lang po. okay. So, pag sa line command kasi, para ma-open natin yung line command, meron siyang two-way, no? Is either dito kayo pipili sa icon natin. Dito sa draw, meron tayo ayan, dito pa yung other specific command. Meron mga advanced kasi dito. Hindi ko pa tinuturo kasi wala pa siya sa sa aking curriculum. Okay, so nandito na yung lahat ng kailangan nyo, yung line. Ito na yung line. So, yan. Or,
pag kailangan mo ng yung another one is to type L lang, type L para lumabas yung line. So ganun lang. May mga specific command siya. Then you can also use the type command. Type niyo lang kung ano yung gusto nyong line command na kailangan nyo. Halimbawa dito, type nyo lang buo line. Bibigyan kayo ng drop down yan. Ay sorry, lisang napindot ko. Line. Yan. So pipiliin nyo lang yung line. So yun na. Nasa line command ka na. So ibig sabihin, hindi kayo malilito or kung may hahanapin kayong command, hindi kayo mamumblema dahil there are 3 ways para mahanap siya. Okay? So, for line, tandaan nyo ang, okay, balikan lang raw natin yung pinaka first slide ko. Okay. For the line command, just simply type L. Ganun lang siya. Yan. Type L, spacebar, then just give it a specific point. Ganun lang. For the, for X line naman, just simply type X. Sorry, XL pala. Iba pala nga pala. Extension nga pala yung X. XL for extension line. Okay. Doon, meron naman tayong ray. Just simply type in ray. Kasi yung R, reduce kasi yun eh. Shortcut for reduce. ML, shortcut for multiple line. Okay. Ellipse, sorry, ano ba to? Polyline pala to. Polyline, just type in PL, polyline. Or for rectangle, you just simply type in rec or R. Yan. Ay, nga pala. Reduce nga pala yung R. So, REC, no, rec, no, for rectangular. And meron tayo tinatawag na polygon, no, just simply type in pol, P-O-L. Yan. And this is icon for circle, type C, para magkaroon tayo ng circle. For arc naman, just simply type in A, or type in ARC, pwede rin yun. Okay, for spline naman, just simply type in SPL. Ayan. And for the ellipse naman, just simply type in EL for ellipse. So yan po yung mga different command. Okay? So para hindi na rin kayo mahirapan mamaya, I will post this PowerPoint presentation doon sa classroom. So kailangan niyo pumunta sa classroom para makita yung PowerPoint. Okay. So next is the activity. Okay. Ito ang problema. Pag wala kayong AutoCAD, kailangan nyo mag-draw. Kailangan nyo mag-drawing. Okay? So, meron tayong specific shape dito. That is 15 and 8. So, dito, sa bawat square na to, meron tayong ano sabi dito? 1:1. So, 1:1. Ibig sabihin, ang bilang natin is 1 gada back. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, yun yung length mo. 15. Tapos yung height mo, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, 8. Yan. So, ganun lang. So, ang kailangan nyo gawin dito, pag wala kayong AutoCAD, kailangan nyo mag-drawing ng graph. Tapos, maggagawa kayo ng square. Dapat naka-follow kayo sa -15, -8. Bakit -15, -8? Kasi nasa X, nasa Y negative siya la. Nasa Y negative siya, saka nasa X negative siya. Kaya dito kayo magdo-drawing. Okay, so ibig sabihin mag-start kayo sa -15, then -8. Okay, nakuha ba ako? So, baka hindi nyo naiintindihan na ang counting nyo galing dito sa 0. 0, doon sa center ng Y. Ewan ko lang kung nakikita nyo yung arrow ng yung arrow pointer ko. Dito kayo sa center ng Y, bilang kayo ng pabalik. 1, 2, 3, hanggang 15. Tapos pababa naman kayo for -8. Then ganun. Yan. So ibig sabihin yung corner ng inyong rectangle dapat nakatapat doon sa 0 kasi yun ang hinihiling niya eh. -15 to -8. Okay? Kung basta na lang kayo nag-drawing ng square, ng rectangle ay doon kayo mali. Kasi ang hinihiling nito is -15 and -8. Okay? Sana malinaw sa inyo 'yon. Okay, for the activity 2,
Ito naman, may mga missing command siya. So, ano yung mga missing command or yung mga nawawalang step-by-step na command niya for creating a, ano ba to, ilang side to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, the 7 side, ano nga ba 7? Okay. So, this geometrical shape na meron 7 side, kailangan may ilagay nyo dito ano yung kailangang command na itatype doon para mabuo to. Okay? So, for the third activity, okay, hindi ko pala napalitan, no? Third activity, number 3 dapat to. For the third activity, ganun rin, fill in the blanks. Katulad rin ng activity 2, pero this time, circle naman. So, yung, ano. So, ang magiging sagot nito ay doon sa ipa-flash kong i-send kong PowerPoint presentation. So, hanapin nyo na lang siya doon or pwede nyo balikan tong pre-recorded video na ito. Ipopost ko dito sa YouTube account ko. No, pwede nyo nang panoorin ulito para doon. Okay, so saan nyo makikita inyong activity? So, dito, nasa classroom siya. Send ko sa inyo sa link. Nasa classroom. Ano ba to? Dito siya sa classroom. So, papasok ako as a student. So, this is me as a student. Bumabagal na internet ko. Ayun. So, ano ba to? Survey form ba to? Post test pala to. Yung isa pala. Sorry. So, ito yung activity. Copy link. Ay, okay. Lampas na ako ng 3 minutes. Pasensya na, lumampas ako ha. Okay. Okay. So, nasaan? Ito, yung activity. Pag open yan, mag-o-open siya sa Google Docs. Yan, mapapasin nyo dito. Yan. Tapos may image dito ng graph. Nasa inyo yon kung gusto nyo i-edit siya sa kung paano siya i-edit. May isang estudyante ako ginawa, in-edit niya sa PowerPoint presentation. No? Kinuha niya to as a picture. Kinuha niya sa picture to. In-edit niya sa PowerPoint. Parang ganito, no? Kinopy niya yan. Dinala niya sa PowerPoint. Anyway. Naka-open pala PowerPoint ko. So, dinala niya sa PowerPoint. Doon siya nag-drawing. Diskarte lang nyo. Kung paano nyo didiskartehan. Tapos, yun, print screen. O, ilagay nyo doon. So, that's ganun kadali. Ito naman, naglagay ako dito ng pwede nyong i-edit, no? Tatype niya dito yung sagot nyo. Yan, type ko yung sagot nyo dyan. Yan, nasa inyo na yan. Tapos, same rin dito sa third activity. Hindi ko pala napalitan to. Okay. Pakipalitan na lang 3. 2 pala nakalagay doon. Then, after that, pag nagawa nyo na yung activity nyo, don't forget to turn in. Yan naman the most important thing. To turn in your works. Pag turn in nyo na works, para mag-appear naman sa akin na gumawa kayo, no? As a teacher, pag tinignan ko yung activity nyo, pag in-open ko yan, okay, pag may nag-turn in, may lalabas dito. So, nag-turn in na ba? Ay, hindi pa pala ako nagta-turn in, no? Nasaan yun? Nag-turn in na ba ako? Yan, turn in. Yan, pag turn in kung ganyan, nag-send na ako ng aking assignment. Paglabas dito sa aking classroom as a admin, mag-appear sa akin na may nagawa na. Ayun, lumabas yung isa. Ako yun. Okay, malinaw? Kaya nalalaman ko pag hindi kayo, katulad dito ang activity kahapon, mayroon pang 12 batang hindi nagsesend. 7 pa lang nagsesend ng turn in nila. So, kita ko as an admin kung kayo ay nagagawa, hindi. Okay? Malinaw po ba? So, maraming salamat sa inyo guys. No? Pwede, gawin din nyo na siyang gawin mamaya sa asynchronous nyo mamayang hapon. Okay? Maraming salamat sa pag-attend sa araw na ito at tayo ay magkita-kita sa susunod na ODL natin, that is Friday. I don't know if I can meet you on Friday kasi alam niyo naman busy ang tatay nyo. Sige. So, let's see each other by next meeting. So, thank you for attending this class. So, that's all for today. Goodbye, class.
Goodbye po, sir. Goodbye. Thank you po, sir. Thank you. You can leave now.